So sa Wednesday, iti-take natin yung actual bill na on the empowering the President to suspend excise tax on fuel. Hindi Congress ang nagsususpend pero binibigay natin yung power na ito sa Presidente mismo because he is in the best position. Walang kapangyarihan ang pamahalaan na magtakda ng price cap sa produktong petrolyo sa gitna ng mabilis na pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng krisis sa Middle East. Ito ang ipinahayag ng Department of Energy sa ginawang briefing kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa House Committee on Ways and Means ngayong araw kaugnay ng oil price hike situation sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, dahil sa oil deregulation law, ang tanging magagawa nila ay monitor ang ipinatutupad na oil price increase. Stagger in a sense that in the whole week, hindi isang bagsakan na 20 pesos kaagad tomorrow. Some companies have agreed na 250 lang. Some companies have agreed 10 pesos for tomorrow. So it's all different. That's why it's hard to monitor. Bunsod nito, isinusulong na sa Kamara na pagkalooban ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang ipinapataw na buwis sa inaangkat na langis ng bansa. Ayon pa kay Energy Secretary Garin, kung mabibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo, makababawas ito sa epekto ng taas presyo sa langis. But it can be suspended 1 month, 2 months, 6 months, depends on the wisdom of the committee. But it could be a limited authority on the President, Mr. Chair. This could help. 6 pesos is substantial to decrease. Gayunman, nababahala si House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo na hindi ito mararamdaman ng mga consumer oras na maipasa ang panukala. Kaya pinag-aaralan din ng House panel ang pagkakaroon ng mekanismo para matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga ahensya ng pamahalaan sakaling bigyan na ng kapangyarihan ng Pangulong pansamantalang suspindihin ang excise tax sa langis. Takot talaga kami dahil kung baliwala lang ito, ang makikinabang dito ay ang mga malalaking oil companies o ang mga negosyante na nagbebenta ng gasolina. Para rin sa House Ways and Means Chairperson, mas mainam na amyendahan na rin ang oil deregulation law. Sa gitna ito ng pangambang pagsasabwata ng mga kumpanya ng langis sa gitna ng krisis at kawalan ng ngipin ng pamahalaan para tugunan ito. Alam natin, required natin sila na may buffer sila na 30 days. Pero wala pang ilang araw pagdating ng giyera, ang presyo nilang ini-impose ay presyo na pagdating sa world market dahil apektado na. Kahit binili nila mura, pero dahil sa buong mundo nagmamahal, kaya na nilang taasan, wala tayong magagawa. At wala silang ginagawang bawal. Ini-exercise lang nila yung kanilang karapatan dahil sa batas, hindi naman pinagbabawal eh. Tama? Tama. Okay. Ang tanong ko, bakit sila pag nag-a-agree ng price, bakit halos pare-pareho? Bakit gabuhok ang diferensya ng bawat isa? Naghihinala ako, hindi ba't parang may collusion dyan? Nagsasabwatan? Hindi ba't may abuse of dominant position itong mga kumpanyang ito? Hindi naman malalakihan ang diferensya, pero may diferensya. Kaya lang, very similar ang product. So, hindi mo ma-expect na it's like BMW and, X to Y na brand. So, dito kasi, if you look at diesel, you can go to X company, Y company, you get the same product. So, hindi mo in-expect talaga na talagang deviated masyado ang price. Samantala, nagbigay naman ng katiyakan si House Speaker Faustino Bogidy III, nakikilos ang Kamara sa pagsusulong ng mga panukalang batas para ibsan ang epekto sa publiko ng lubhang pagtaas ng presyo ng langis. Masugid po nating pagtutuunan ng pansin ang mga batas at patakaran na magpapalakas sa ating ekonomiya, magpoprotekta sa kabuhayan ng ating mga mamamayan, at magtitiyak ng kaginhawaan at kaligtasan ng taong bayan. Kung isi-certify naman as urgent ni PBBM ang panukalang batas na magkakaloob sa kanya ng emergency powers para suspindihin ang excise tax sa langis, target itong ipasa sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo o bago ang congressional break. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.